Mayroon bang isang taong handang ihandog ang kanyang buhay para sa iyo nang hindi mo pa man ito hinihingi? Mayroon bang isang taong minahal ka nang walang kondisyon bago ka pa man niya kilala? Ang sagot ay oo, at ang pangalan niya ay si Jesucristo, ang anak ng Diyos na bumaba sa lupa upang iligtas ang bawat isa sa atin. At sa loob ng kanyang maikling panahon dito sa mundo, nagbilin siya ng mga aral na hanggang ngayon ay nagbabago pa rin ng buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga aral na ito ay hindi lamang para sa mga santo o sa mga pari, kundi para sa bawat isang taong naghahanap ng katotohanan, ng kapayapaan at ng tunay na kahulugan ng buhay. Ngunit bago pa man nating simulan ang pakikinig sa mga salita ng ating Panginoon, nais kong ipaalaala sa inyo na ang bawat salita na ating maririnig ngayon ay nagmumula mismo sa pinakadakilang aklat na kailanman naisulat sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang banal na Biblia. Marami sa atin ang nakakaalam na may Diyos, nakakaalam na may Jesus, ngunit hindi natin lubos na nauunawaan kung gaano kahalaga ang mga aral na Kanyang ibinigay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang katotohanan ay, ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang mga salitang nakalimbag sa papel, kundi mga buhay na katotohanan na may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay mula sa loob palabas. Kung ikaw ngayon ay nararamdamang pagod na, nawawala na ang pag-asa, o nagtatanong kung mayroon pa bang silbi ang iyong buhay, ang mensaheng ito ay espesyal na inihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay may mensahe para sa iyo ngayon. At nandito tayo upang marinig mo ang mensaheng iyon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa aklat ng John 3 verse 16, ganito ang nakasulat, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ang ibig sabihin nito sa ating wika ay, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin mo ito, ang Diyos na lumikha ng kalangitan at kalupaan, ang Diyos na walang simula at walang katapusan ay nagmahal sa iyo ng labis na ibinigay niya ang kanyang sariling anak para sa iyo. Hindi ito isang basta-basta na pagmamahal lamang, ito ang pinakadakilang pagmamahal na kailanman naranasan ng sangkatauhan, isang pagmamahal na hindi mauubos at hindi masisira ng anumang pagkakamali o kasalanan sa iyong buhay. At ang pagmamahal na ito ang siyang pundasyon ng lahat ng aral na tatalakayin natin ngayon. Sapagkat ang lahat ng itinuturo ni Jesus ay nagmumula sa puso ng isang Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan. Kaya naman, mga kapatid at mga minamahal, inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga puso habang tinatahak natin ang 7 mahahalagang aral na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat aral na aming ibabahagi ngayon ay sinusuportahan ng banal na kasulatan at ito ay nasubok na sa buhay ng milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo na nagpatotoo na talagang nagbabago ang buhay kapag sinusunod ang mga salita ng Diyos. Hindi ito isang simpleng listahan lamang ng mga payo na maaari mong basahin sa internet. Ito ay isang espiritual na paglalakbay na maaaring baguhin ang iyong pananaw, ang iyong ugali, at ang inyong buong kinabukasan. Bawat salita na ating maririnig ngayon ay may buhay at kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, na siyang may hawak ng iyong buhay at ng iyong kinabukasan. Kaya't handa na ba kayo, mga kapatid? Simulan na natin at sama-sama nating tuklasin ang 7 aral mula kay Jesus na tiyak na magbabago ng inyong buhay magpakailanman. Unang aral, ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Ang pinakamahalagang aral na itinuro ni Jesus ay ang tungkol sa pagmamahal. Hindi ang pagmamahal na may kapalit, kundi ang pagmamahal na ibinibigay ng walang kondisyon. Nang tanungin si Jesus kung alin ang pinakadakilang utos, agad siyang sumagot ng walang pag-aalangan. Sa aklat ng Matthew 22 verse 37 to 39, sinabi niya, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and you shall love your neighbor as yourself." Ang ibig sabihin nito
ay inutusan tayo ng Panginoon na mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin din ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng aral ni Jesus. At kung ito ay ating susundin, ang lahat ng iba pang utos ay susundin natin ng buong kagalakan. Ang pagmamahal na tinutukoy ni Jesus ay hindi nakasalalay sa emosyon o sa drama na ating nakikita sa mga pelikula. Ito ay isang desisyon, isang pagpili na ginagawa natin araw-araw. Kahit ang taong ating minamahal ay nagkakamali, katulad ng isang magulang na hindi tumitigil ang pagmamahal sa kanyang anak kahit gaano karami ang pagkabigo, ganyan din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Ito ang pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal na walang kondisyon na kailanman naranasan ng sangkatauhan. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aral na ito ay ang pagmamahal sa mga taong nakasakit sa atin. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Matthew 5 verse 44, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Ang ibig sabihin nito ay inutusan tayo na ibigin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga taong umuusig sa atin. Hindi tayo inuutusan ng Diyos na gawin ito sa ating sariling lakas lamang sapagkat Siya mismo ang magbibigay sa atin ng kakayahang magpatawad. Kapag pinili nating mahalin ang ating mga kaaway, ito ay patunay na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga puso. Marami sa atin ang nagtatanong kung paano natin malalaman kung tayo ba ay tunay na nagmamahal. Ang sagot ay makikita sa ating mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sandaling mahirap. Sa aklat ng 1 John 3 verse 18, ganito ang nakasulat, "Let us not love with words or speech but with actions and in truth." Ang ibig sabihin nito ay huwag tayong magmahal sa salita lamang kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa ating mga ginagawa at hindi lamang sa ating mga sinasabi. Bilang mga Pilipinong Kristiyano, tayo ay kilala sa buong mundo dahil sa ating init ng kalooban at malasakit sa kapwa. Ngunit minsan nakakalimutan din natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kapag tayo ay nasasaktan o nagagalit, kaya naman araw-araw kailangan nating bumalik sa mga salita ni Jesus at isabuhay ang kanyang utos. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin ang ating kapwa dahil sa huli, ang pagmamahal ang siyang magbubuklod sa ating lahat bilang isang pamilya ng Diyos. Ikalawang aral, ang kapangyarihan ng panalangin. Ang isa sa mga pinakamahalagang aral na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ang tungkol sa panalangin sapagkat ito ang tulay na nag-uugnay sa ating puso at sa puso ng Diyos. Marami sa atin ang nananalangin lamang kapag tayo ay nasa problema na. Ngunit itinuturo ni Jesus na ang panalangin ay dapat na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa aklat ng Matthew 6 verse 6, ganito ang sinabi ni Jesus, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you." Ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan ng maingay at mapagmaling panalangin, sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa bawat bulong ng ating puso kahit walang nakakakita o nakakarinig sa atin. Ang panalangin ay hindi isang seremonya o isang palabas para sa ibang tao, kundi ito ay isang personal at mataimtim na pakikipag-usap sa Diyos na nagmamahal sa atin. Itinuro din ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano dapat manalangin sa pamamagitan ng tinatawag nating Ama Namin, na siyang pinakamaikling ngunit pinakamalalim na panalangin sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Ang panalangin ito ay nagtuturo sa atin na ang una nating dapat na ipagpasalamat ay ang kadakilaan ng Diyos bago natin ilabas ang ating mga kahilingan at pangangailangan. Ipinapakita nito na ang tamang panalangin ay hindi lamang isang listahan ng ating mga gusto at kagustuhan, kundi isang pagkilala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isipan na hindi mahahanap sa anumang bagay dito sa mundo, kahit sa yaman, katanyagan o tagumpay. Kaya naman bawat pagkakataon na tayo ay nanalangin, pinalalakas natin ang ating relasyon sa Diyos at binibigyan natin ng Panginoon ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay. Sinasabi ng marami na wala silang panahon
para manalangin dahil sa dami ng kanilang mga responsibilidad sa trabaho at pamilya. Ngunit itinuturo ni Jesus na ang panalangin ay hindi isang pasanin kundi isang pribilehiyo, isang pagkakataon na makausap ang Diyos na may hawak ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sa aklat ng Philippians 4 verse 6 to 7, ganito ang nakasulat, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds." Ang ibig sabihin nito ay huwag tayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon ay ipagdasal natin ito sa Diyos ng may pagpapasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay mag-iingat sa ating mga puso. Ito ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa ating naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Bilang mga Pilipino, tayo ay lumaki sa kultura ng panalangin, mula sa pagdarasal bago kumain hanggang sa pagdarasal sa harap ng altar sa ating mga tahanan. Ikatlong aral, ang pagpapatawad ay nagpapalaya. Isa sa mga pinakamahirap na bagay na maaaring gawin ng isang tao ay ang magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Ngunit ito ay isa sa mga pinakamahalagang aral na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Marami sa atin ang nag-aakala na ang pagpapatawad ay isang kahinaan, ngunit ang katotohanan ay ang pagpapatawad ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaaring gawin ng isang tao. Sa aklat ng Matthew 6 verse 14, ganito ang sinabi ni Jesus, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Ang ibig sabihin nito ay kung patawarin natin ang mga nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng ating Amang nasa langit. Ito ay isang napakaseryosong mensahe mula sa ating Panginoon na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagpapatawad sa ating espiritual na buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tinatanggap nating tama ang ginawa ng taong nakasakit sa atin. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na palayain ang ating sarili mula sa galit at sama ng loob na kumukuha ng ating kapayapaan. Kapag nagtatago tayo ng galit sa ating puso, ito ay katulad ng isang lason na dahan-dahan na sumisira sa ating katawan, isipan at espiritu. Ang taong hindi natin pinapatawad ay hindi naghihirap dahil sa ating galit, kundi tayo mismo ang naghihirap habang iniingatan natin ang galit na iyon. Kaya naman ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa ating sariling kapakanan at kalayaan. Natatandaan natin kung paano nagpatawad si Jesus sa mga taong nagpako sa kanya sa krus kahit sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Sa aklat ng Luke 23 verse 34, ganito ang sinabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." Ang ibig sabihin nito ay sa kabila ng matinding sakit at kahihiyan na kanyang dinanas, pinili ni Jesus na magpatawad sa mga taong nagpapahirap sa kanya. Kung si Jesus ay nakapatawad sa mga nagpako sa kanya, tayo rin ay may kakayahang magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin sa tulong ng kanyang biyaya. Bilang mga Pilipino, minsan ang sama ng loob ay nananatili sa ating puso nang matagal at sumisira sa ating mga relasyon at sa ating kalusugan. Ang Diyos ay hindi tayo inuutusan na magpatawad dahil madali ito, kundi dahil alam niya na ang pagpapatawad ang siyang magpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan. Kung ngayon ay may taong nagtatago ka ng galit sa iyong puso, inaanyayahan kita na lumapit sa Diyos at humingi ng lakas upang mapatawad mo ang taong iyon. Ang pagpapatawad ay maaring matagal na proseso. Ngunit ang bawat hakbang patungo rito ay isang hakbang patungo sa kalayaan at kapayapaan. Dahil ang taong nagpapatawad ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng lakas na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ika-4 na aral, ang pananampalataya ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ang pananampalataya ay isa sa mga pinakapundamental na aral na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa lahat ng taong nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ito isang simpleng paniniwala lamang sa isip, kundi isang buong pagtitiwala ng ating puso sa Diyos na may kapangyarihang baguhin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Sa aklat ng Matthew 17 verse 20, ganito ang sinabi ni Jesus, "Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain,
Move from here to there, and it will move. Ang ibig sabihin nito ay kahit gaano kaliit ang ating pananampalataya, kung ito ay tunay at nakatuon sa Diyos, walang imposible para sa ating maabot sa Kanyang tulong at gabay. Ang butil ng mustasa ay isa sa pinakamaliit na butil sa mundo. Ngunit lumalaki ito at nagiging isang malaking puno, at ganyan din ang pananampalataya na lumalaki habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos araw-araw. Marami sa atin ang nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos. Ngunit sa sandaling dumating ang mga pagsubok at kahirapan, ay agad tayong nag-aalala at nawawalan ng tiwala. Itinuturo ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag kahit sa harap ng pinakamalakas na bagyo ng buhay. Katulad ng mga alagad na natakot ng malakas ang hangin sa dagat, tinawag sila ni Jesus na maliit ang pananampalataya sapagkat pinili nilang matakot kaysa magtiwala sa Diyos na kasama nila. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala tayong mararamdamang takot o pangamba, kundi ang pagpili na magtiwala sa Diyos kahit na nararamdaman natin ang mga ito. Ito ang uri ng pananampalataya na hinahangad ng Diyos mula sa bawat isa sa ating Kanyang mga anak dito sa lupa. Bilang mga Pilipino, tayo ay dumaan na sa maraming pagsubok bilang isang bansa. Mula sa mga bagyo hanggang sa mga krisis, ngunit lagi tayong bumabangon dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa aklat ng Hebrews 11 verse 1, ganito ang nakasulat, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Ang ibig sabihin nito ay ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan at ang patunay ng mga bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit naniniwala tayong gagawin ng Diyos. Kaya naman kahit na hindi pa natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin, ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang bawat araw na tayo ay pumupunta sa trabaho, nag-aaral at nagmamalasakit sa ating pamilya, nang may tiwala sa Diyos ay isang patunay ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay lumalaki sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pakikisama sa mga taong nagpapatibay ng ating relasyon sa Panginoon. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag tila hindi sumasagot ang Diyos, sapagkat ang Kanyang oras ay palaging perpekto at ang Kanyang mga plano para sa atin ay mas dakila kaysa sa ating inaasahan. Ang Diyos ay hindi kailanman naging huli at hindi Siya kailanman magpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ng buong puso, dahil ang pananampalataya ay hindi lamang nagtitiwala sa Diyos sa mga magagandang araw, kundi lalo na sa mga araw na tila wala ng pag-asa at madilim ang paligid, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay mas dakila pa sa anumang problema, hamon o pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay dito sa lupa. Ikalimang aral, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng kadakilaan. Ang pagpapakumbaba ay isa sa mga aral ni Jesus na madalas na hindi maintindihan ng mundo, sapagkat ang lipunan ay nagtuturo sa atin na ang kadakilaan ay nakukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit si Jesus ay nagturo ng kabaligtaran, na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa puso ng isang taong mapagkumbaba at naglilingkod sa kanyang kapwa. Sa aklat ng Matthew 23 verse 11 to 12, ganito ang sinabi ni Jesus, "The greatest among you will be your servant, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted." Ang ibig sabihin nito ay ang pinakadakila sa ating lahat ay ang siyang naglilingkod, at ang sinumang nagpapababa ng kanyang sarili ay itataas ng Diyos sa tamang panahon. Ito ay isang aral na lubos na nailarawan ni Jesus mismo nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad sa huling hapunan. Ang hari ng mga hari ay lumuhod at hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain na karaniwan ay ginagawa lamang ng pinakamababang alipin sa lipunan noon. Sa pamamagitan ng gawaing ito, ipinapakita ni Jesus na ang tunay na leader ay hindi ang naguutos kundi ang naglilingkod sa iba ng buong puso at pagmamahal. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang mababa ang tingin sa ating sarili, kundi ang pagkilala na ang lahat ng ating kakayahan at tagumpay ay galing sa Diyos at hindi sa ating sariling lakas. Kapag tayo ay mapagkumbaba,
Binibigyan natin ng Diyos ng kaluwalhatian para sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. At ito ang susi upang lagi tayong gabayan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating mga gawain at pangarap. Bilang mga Pilipino, kilala tayo sa ating pagiging mababang loob at magalang. Ngunit minsan ang pagmamalaki at inggit ay pumapasok sa ating puso at sumisira sa ating mga relasyon. Sa aklat ng James 4 verse 10, ganito ang nakasulat, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up." Ang ibig sabihin nito ay magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at itataas niya tayo sa kanyang tamang panahon. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong mapagkumbaba, kundi itinaas niya sila at binibigyan ng mga blessings na hindi nila inaasahan. Huwag tayong matakot na magpakumbaba sapagkat ang Diyos na siyang may hawak ng ating kinabukasan ay tiyak na gagantimpalaan ng bawat puso na naglilingkod sa Kanya ng walang pagmamataas. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mga pinto na hindi maaring buksan ng kayamanan o kapangyarihan ng tao. Kapag tayo ay lumakad ng may pagpapakumbaba, tayo ay nagiging mga instrumento ng Diyos na magagamit niya upang baguhin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang bawat pagkakataon na tayo ay mapagkumbaba ay isang pagkakataon na maipakita ang puso ni Jesus sa mundong puno ng pagmamataas at kompetisyon. Ang taong lumakad ng may pagpapakumbaba ay ang taong pinakamalapit sa puso ng Diyos at pinakamaraming natatanggap na biyaya mula sa Kanya. Ika-6 na aral, ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Itinuro ni Jesus na ang bawat pagkakataon na tayo ay tumulong sa isang taong nangangailangan ay katumbas ng pagtulong natin sa Diyos mismo. Ito ay isang aral na nagbabago ng ating pananaw sa buhay, sapagkat itinuturo nito sa atin na ang bawat tao na ating nakakatagpo ay may espesyal na halaga sa mata ng Panginoon. Sa aklat ng Matthew 25 verse 35 to 40, ganito ang sinabi ni Jesus, "For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Ang ibig sabihin nito ay bawat pagkakataon na tayo ay tumulong sa mga nagugutom, nauhaw, dayuhan, hubad, may sakit at nabilanggo, tayo ay talagang naglilingkod kay Jesus mismo. Ito ay isang napakamalalim na katotohanan na nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat kilos ng paglilingkod na ating ginagawa para sa ating kapwa. Bilang mga Pilipino, ang paglilingkod sa kapwa ay nakatanim na sa ating kultura sa pamamagitan ng espiritu ng bayanihan at pakikipagkapwa-tao. Ngunit itinuturo ni Jesus na ang paglilingkod ay hindi lamang isang kulturang gawi, kundi isang espiritual na tungkulin na may walang hanggang kahalagahan. Ang bawat ngiti na ating ibinibigay, ang bawat tulong na ating inaabot, at ang bawat panalangin na ating ibinibigay para sa ating kapwa ay mga gawa ng pagmamahal na nakikita ng Diyos. Marami sa atin ang naghihintay na maging mayaman o matagumpay muna bago magsimulang maglingkod. Ngunit si Jesus ay nagturo na ang paglilingkod ay hindi nakasalalay sa kung magkano ang ating tinatanggap. Kahit ang isang basong malamig na tubig na ibinibigay sa isang nauuhaw ay may malaking halaga sa mata ng Panginoon. Sa aklat ng Mark 10 verse 45, ganito ang sinabi ni Jesus, "For even the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ang ibig sabihin nito ay si Jesus mismo ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kung ang anak ng Diyos ay nagpakababa at naglingkod, tayo na kanyang mga tagasunod ay dapat ding yakapin ang diwa ng paglilingkod sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang paglilingkod ay nagdadala ng kagalakan na hindi mahahanap sa anumang kayamanan o tagumpay ng mundong ito. Ang taong naglilingkod ng buong puso ay natutuklasan ang tunay na kahulugan ng buhay na itinakda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Huwag nating hintayin pa ang tamang oras o tamang pagkakataon upang magsimulang maglingkod sa ating kapwa. Ang pagkakataon ay naroroon sa ating paligid, araw-araw sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating komunidad, at sa mga taong hindi pa natin kilala. Ang bawat araw na tayo ay nagigising ay isang bagong pagkakataon
na maging kamay at paa ni Jesus dito sa lupa, at ang taong naglilingkod ng walang pagod at walang hinihintay na kapalit ay ang taong tiyak na matatanggap ang pinakadakilang gantimpala mula sa Diyos sa tamang panahon. Ikapitong aral, ang buhay na walang hanggan ay pangako ng Diyos. Ang pinakadakilang pangako na kailanman ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ay ang pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala at sumusunod sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang katiyakan na ang buhay dito sa lupa ay hindi ang katapusan ng lahat, kundi simula pa lamang ng isang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Sa aklat ng John 14 verse 1-3, ganito ang sinabi ni Jesus, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms, and I am going there to prepare a place for you." Ang ibig sabihin nito ay sinabi ni Jesus sa atin na huwag tayong mabalisa sapagkat siya ay nagpunta upang maghanda ng lugar para sa bawat isa sa ating naniniwala sa Kanya. Ito ay isang napaka-personal na pangako mula sa ating Panginoon na nagpapakita ng Kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa ating Kanyang mga anak. Marami sa atin ang natatakot sa kamatayan, natatakot sa hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. Ngunit ang aral ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang paglalakbay patungo sa isang mas magandang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at kahirapan ng buhay ng may ngiti at pananampalataya. Kapag alam nating may naghihintay sa atin sa kabilang buhay, mas madali nating tinatanggap ang mga pagdurusa at paghihirap dito sa lupa. Sapagkat ang anumang sakit, luha at pagdurusa dito sa mundo ay walang kapantay sa kaluwalhatian na naghihintay sa ating lahat sa kaharian ng Diyos. Sa aklat ng Revelation 21 verse 4, ganito ang nakasulat, "He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." Ang ibig sabihin nito ay pupunasin ng Diyos ang bawat luha mula sa ating mga mata at wala ng kamatayan, dalamhati, iyak o sakit pa sa kaharian ng langit. Isipin mo ang isang lugar na walang sakit, walang luha, walang pagkabigo at walang katapusan ng kagalakan at kapayapaan kasama ang Diyos. Ito ang naghihintay sa bawat isa sa ating naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga Pilipinong Kristiyano, ang pag-asang ito ng buhay na walang hanggan ay dapat na magbigay inspirasyon sa atin upang mamuhay ng may layunin at kahulugan araw-araw. Ang bawat desisyon na ating ginagawa, ang bawat paglilingkod na ating ginagawa, at ang bawat panalangin na ating ibinibigay ay may walang hanggang kahalagahan sa mata ng Diyos. Kaya naman huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon ngayon, sapagkat ang Diyos na may hawak ng ating kinabukasan ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang 7 aral na ating tinalakay ngayon, ang pagmamahal, panalangin, pagpapatawad, pananampalataya, pagpapakumbaba, paglilingkod at pag-asa ng buhay na walang hanggan ay mga susi na ibinigay ni Jesus upang mabuhay tayo ng may kagalakan at kapayapaan. Isabuhayin natin ang mga aral na ito at tiyak na ang ating buhay ay magbabago at magiging isang patutuo ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng taong nakakakilala sa atin. Ang tanong ngayon ay hindi kung nagbago ka na ba, kundi handa ka na bang hayaan ng Diyos na baguhin ka? Ngayon matapos nating talakayin ang 7 mahahalagang aral na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, nais kong ipaalaala sa inyo na ang mga aral na ito ay hindi lamang mga salita na marinig at kalimutan. Ang mga aral na ito ay mga buhay na katotohanan na may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at ang iyong kinabukasan kung ito ay iyong isa sa buhay ng buong puso. Natutunan natin na ang pagmamahal ay isang desisyon at hindi lamang isang damdamin, at na ang tunay na pagmamahal ay ibinibigay ng walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit. Natutunan natin na ang panalangin ay ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon tayo bilang mga Kristiyano,
at na ang Diyos ay laging nakikinig sa bawat bulong ng ating puso. Natutunan natin na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa ating sariling kalayaan at kapayapaan ng isipan. Natutunan natin na ang pananampalataya kahit kasing liit ng butil ng mustasa ay may kapangyarihang gumalaw ng bundok at na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Natutunan natin na ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng tunay na kadakilaan at na ang naglilingkod ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Natutunan natin na ang bawat pagtulong sa ating kapwa ay pagtulong kay Jesus mismo at na ang paglilingkod ay nagbibigay ng kagalakan na hindi mahahanap sa anumang bagay dito sa mundo. At sa wakas natutunan natin na ang buhay na walang hanggan ay isang pangako ng Diyos sa bawat isa sa ating naniniwala at sumusunod sa kanyang anak. Sa aklat ng Joshua 1 verse 9, ganito ang sinabi ng Panginoon, "Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Ang ibig sabihin nito ay inutusan tayo ng Diyos na maging matapang at huwag matakot, sapagkat ang Panginoon ay kasama natin saan man tayo pumunta at anuman ang ating harapin. Dala mo ang mga aral na ito ngayon habang ikaw ay lumalabas sa iyong pang-araw-araw na buhay. At ipakita mo sa mundo ang pagmamahal, ang pagpapatawad at ang pag-asa na nagmumula sa isang puso na nagmamahal sa Diyos. Huwag mong hintayin pang perpekto ka bago mo simulan ang pagsunod sa mga aral ni Jesus, sapagkat ang Diyos ay hindi tumatawag ng mga perpekto, kundi ginagawang perpekto ang mga taong sumasagot sa kanyang tawag. Ang biyahe ng pananampalataya ay hindi palaging madali, ngunit ang bawat hakbang na iyong gagawin kasama ang Diyos ay isang hakbang patungo sa mas maganda, mas mapayapa at mas makabuluhang buhay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay nagmamahal sa inyo ng walang kondisyon, at anuman ang inyong pinagdaanan, anuman ang inyong mga pagkakamali, at anuman ang inyong sitwasyon ngayon, lagi kayong tinatanggap ng Diyos ng buong pagmamahal. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli tayong magkita sa susunod na video, patuloy na isabuhay ang mga salita ng Diyos. Patuloy na magmahal, patuloy na magpatawad, at patuloy na maniwala na ang Diyos ay gumagawa ng malalaking bagay sa inyong buhay. Ang Panginoon ay hindi pa tapos sa inyo, at ang pinakamagandang kabanata ng inyong buhay ay hindi pa naisusulat. Mahal kayo ng Diyos, at mahal ko rin kayo mga kapatid. Paalam, at ingatan kayo ng Panginoon. Amen.